for DepEd Biliran na yung ating mga bata ay nakakasabay, hindi lang sa taga-ibang lugar dito sa atin, sa ibang bansa din. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Roslyn, la la la, Roslyn, ating kaibigan. La la la, Roslyn, kwentuhan tayo. La la la, Roslyn, walang iwanan para sa sambayanan. Mahing adlaw mga Biliranon. Ako po ang inyong abang lingkod na si Board Member Roslyn Espina Paras. Narito na naman po tayo sa isang episode ng ating Kwentuhan with BM Roslyn upang makapagbigay ng impormasyon na pwedeng pagkunan ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa nagkalain-lain ng mga kaganapan o personalidad sa atong mahal na probinsya ng Biliran. Mga kaigsuunan ko, please help me welcome our guest for today, waylain kung dili, the first ever Biliranon to hold the position of School District Superintendent of the Department of Education, Biliran Province, waylain kung dili si Ma'am Lani Cervantes. Hello po, good morning po BM Roslyn. Kumusta po kayo? Kumusta rin mga Biliranon? How are you? So Ma'am Lani, first of all, let us find out the woman behind the agency with the most number of employees within the province. Ma'am Lani, pwede po bang maikwento nyo sa amin kung paano naging journey nyo from a regular educator to becoming the school division superintendent? Thank you po for that question. Ako po ay teacher muna for many years, teacher 1. Tapos parang frustrated ako dahil napakatagal, teacher 1 pa rin. So lumipat ako, naging mayroon guidance counselor position na higher siya sa teacher 1, kaya na guidance counselor position muna ako. Tapos doon wala ring progreso, kaya parang lumipat na naman ako sa pagiging teacher 1 kasi pag guidance counselor wala talaga, dead end siya. Kaya bumalik ako pagka teacher 1 nung mayroong nag-resign na teacher sa amin sa Colaban National Vocational School. Bumalik ako pagka teacher 1 and then pare-class, teacher 2, then teacher 3, and then kumuha ako ng principal's test. Sa awa ng Diyos, pumasa naman, kaya naging head teacher ng CNBS, tapos head teacher, principal ng Bohol National High School, ng Naval National High School, tapos bumalik ulit ako sa CNBS kasi pag dito ako sa Naval, yung pamasahe, tapos nag-rent pa ako ng boarding house, and then solo parent ako, nagpapaaral ako ng mga anak, kaya struggling talaga. At ako rin ang sumusuporta sa family ko kasi yung mother ko ay na rin, widow at that time. Nagpaaral pa ako ng mga pamangkin, kaya parang head of the family ang tayo ko sa buhay. Kaya ayun, tapos principal, na-promote to supervisor in ALS kasi nakakatulong din ako sa division office. Palagi akong pinapatawag nila. Kaya na-promote to ALS supervisor. Sa ALS muna ako. And then after that, kumuha ako ng superintendent's test. Pumasa din naman. At saka yung sa SES board, yung SESWE, pumasa din. Kaya ayun, tuloy-tuloy na. Kasi naipasa ko yung mga tests. So, ever since you became a teacher, dito lang po talaga sa province of Opo, Biliran. sa Hindi po Biliran kayo lang. nadestino sa ibang probinsya. In fact po, sa teacher for 15 years as a teacher, kaya nabigyan din po ako ng award ni dati Governor Roger, yung most outstanding teacher sa Biliran. And then nang naging principal ako, nabigyan rin po ako niya ng award, ng outstanding principal. Puro outstanding, Oo, ha? from teacher to principal, parang ganun po. Wow. So, in total, how many years na po kayo in the service? Magpo-43. Bali, 42 years and 3 months today. Talagang bilang na bilang ni Ma'am, ha? Wow! Binibilang ko na mag-retire na po ba ako.
Parang tagal-tagal ko na sa DepEd. Hindi, pero I believe you deserve to be there longer pa. Maximize yun po talaga yung time. No, what personal achievement po are you proud of that not many people know about and you can share with us? Sa akin po, sa sarili ko at least, yung mga anak ko, napag-aral ko sila, lahat sila, yung 4 na anak nakapagtapos ng college, tapos nakatabang ako sa aking mga pamangkin na makapag-aral din. Tapos siyempre yung mga kapatid ko, kasi parang ako lang yung nakakaalawan sa buhay, kaya sumusuporta din sa kanila. So, bali yung pag nakatulong ako sa kanila, achievement ko na yun, di ba? Kasi I'm happy na naka-help ako sa iba. Actually, same with my dad, no? Kasi hindi lang kaming mga anak niya ang sinusuportahan niya noon, but also pati yung mga anak ng mga kapatid niya, talagang sinusuportahan din po niya. Ganon din po. I think it's a common ugali ng Pinoy. Oo. No? Kakaiba sa lahat, no? Opo. Yung mag-strive tayo para sa ating pamilya, di ba? Yes. Yun ang parang, And not only our initial family per se, but yung mga bisa ng extended families po natin. What has been your biggest influence on your career path or personal philosophy po, ma'am? ako palabas sa talaga ako, I'm a reader, kasi yung maliit pa kami, yung church namin kasi mga Franciscan, mga Amerikano, may mga libro na galing Amerika, kaya tagalinis kami ng simbahan. Pagkatapos maglinis, doon nagbabasa kami ng mga libro. Tapos parang naging naging hobby and habit. Kaya nga, minsan yung mga kapatid kong maliliit, nahuhulog na yun kasi nagbabasa ko. Lahat binabasa ko, comics, basta mayroon printed word, binabasa ko. Kaya yun siguro ang nakatulong sa akin, kaya pumapasa ako sa mga tests. Kasi mabilis ako magbasa. Yung mga test, kailangan bilis ka. Yes. Comprehension, ganun. Yes, reading and comprehension. Alam mo, pareho kayo ng daddy ko. Si daddy po, ang hilig din magbasa. Yan ang pampatulog niya paggabi. Yung mga Time magazine nun, yung mga it's heartwarming to see na you have things in common with my dad. So now, let us learn more about the institution itself. Ma'am, kamusta naman po ang DepEd here sa atong probinsya? Meron po bang mga problema na kinakaharap ang DepEd dito sa atin? Actually, like other divisions or like other, dito sa ating bansa, problema talaga natin lahat yung, mababa tayo sa academic achievement, especially science and mathematics. Kaya nga, kami sa matatag agenda ng ating secretary, si VP Sara, na yun, lahat ng mga activities kasi from the central office, yung kanyang Catch Up Friday, although dito naman sa atin, yung mga umikot kasi ako yung mga bata natin, dahil sa intensive talaga na pagkuha ng mga teacher natin, at least nakakabasa naman yung ating mga bata na ngayon po. So, and then previously, bali mayroon tayong Project Gerardo, yung kay congressman na support ng mga teachers. Yung hindi pa nakapasok as teachers, naging support sila sa ating mga teachers. Yes. So, yung pagbabasa talaga at saka yung numeracy, yung ang pinagtutuunan namin ng pansin. So, aside from literacy and numeracy, na yun ang buong DepEd, ngayon, mayroon tayong mga schools na kulang pa rin ng classrooms. Although si congressman naman, rin naman siya ng mga classrooms, pero hindi naman mabigyan lahat, di po ba? Kasi ang dami talagang classroom needs. Halimbawa, 120 classrooms ang budget namin na ma-budget for this year, pero kukunti lang naman ang naibibigay from the central office kasi prioritization din. So, ganun, mga physical facilities ang aming problem aside from sa academic. Science. Ma'am, follow-up question na. Bakit po kaya specific na science and math ang nagiging problema ng ating mga estudyante? Dahil di ba may PISA tayo, yung international na tests.
Kaya nalalaman natin na kulela tayo. The whole Philippines, second tayo from the bottom. Kaya, Really? opo. So, sakit naman Oo, malaman. second, third, from the bottom yung ating mga exams. So, mga international yun. Kaya, yun ang inaano din natin. So, we are trying to work na para makaano rin tayo, makasabay sa ibang mga countries. Okay. Ano naman, tayo naman dito sa ating probinsya, at least, mayroon sa mga contest na, local contest, yes, lumalaban din naman tayo. Po, nababalitaan ko po yan. Meron tayong mga regionals, na mga math quiz, yung mga ganyan, di po ba? So, sa ano naman, sa science talaga, ano naman natin yun kasi nga yung laboratory, yung equipments, mga materials, kulang naman Kulang po tayo. din. Oo, kasi yung financial support na galing sa central office more on MOE, maintenance and operating Operation, expenses. Yun lang. So, naubos lang sa mga pagpapa-repair, sa travel. Kuryente siguro. Kuryente. Tapos nag-hire pa sila ng security guard kasi Opo. wala namang item yan. Opo, yan. opo. Tapos isa may mga GO pa sila. Opo. Lalo na ngayon na kinukuha na yung mga non-teaching tasks sa mga teachers. So, sino ang gagawa yung mga non-teaching tasks? So, nag-hire na talaga ang schools ng mga mga job orders para makatulong sa school. So, ma'am, aside from yung programang Gerardo, yung tutorial program po natin, di ba? Ano pa po ang ibang programa na ipinapatupad ng inyong institusyon upang masolusyonan pa ang mga problemang nabanggit nyo? Mayroon kaming catch-up Fridays, yung every Friday, yung sinasabi nating drop everything and read. So magbabasa talaga every Friday ang mga bata. Pero sa ngayon, hindi na lang sa pagbabasa lang. Kasi we're also trying to develop among our learners yung bang discipline, yung character development ba? Opo. Kasi yung good manners. Yes. Kasi parang nagiging problema na rin ng mga schools yung disiplina ng mga kabataan. True. Kaya Po yun. nandoon tayo sa character education ng mga bata. So, yun po usually every Friday. Sa every Friday. So, that's in addition to the programang Gerardo. Ano po ang pwede pa nating maasahan ng mga future changes or developments and programs from DepEd? Dito sa Division of Biliran kami, aside from those galing sa central office, meron kaming own initiated intervention. Halimbawa, sa Curriculum and Instruction Division na kay Doc Joe Mundido, Dr. Si Mundido, ang kanyang bisita eskwela, intensive provision of technical assistance to the field. So kung anong school ang nangangailangan ng tulong, yun ang tinutukan nilang, binibisita nila para mabigyan ng technical assistance yung school head at saka yung teacher. Sa school head yung instructional supervision, sa teacher naman more on the subject area. Kaya yung lahat ng ating mga supervisors umiikot talaga sa ating buong probinsya. That's nice to know. So, very specific kami sa English, Science, and Mathematics. Yun talaga ang tinututukan. Pero hindi naman pag-iwanan yung iba. Halimbawa sa technical vocational education, mayroon kami ngayon, pinapilot yung ating mga farm school na tinutulungan din kami ni Governor Gerard. From the SEF, mayroon kami 50,000 na binigay sa 5 school para sila i-improve nila yung kanilang vegetable production. That's nice. Yung kanilang in SINBS, yung Calabanas Educational School, namumunga na yung kanilang mangga. Ay, wow. Humingi sila namumulaklak pa lang. Namumulak na. Humingi silang tulog kay Governor, yun, through DA, sila ng pangbomba, yun, iba-ibang mga tulong binigay, mga seeds, especially to these schools na pilot. Sa NSF, yung kanila namang fish pond.
Okay. So kasi ang parang ang ano rin natin, ambisyon na maging self-sufficient tayo. Opo. Yung mga bata natin, matry natin na mag-produce Opo. ng Tama. pagkain para maging Yes. self-sufficient True. ang mga biliranon. Diba, hindi tayo import ng mga vegetables. Totoo. Tapos, Mas lalong napapamahal ang mga Oo nga. bilihin pag ganun. yan nga rin ang isa, yung attitude ng ating mga learners, yung ating mga high school students, parang ayaw na nila sa sa farm nilang mag-farming. Kasi gusto nga nila, pumunta na lang na Maynila, parang Opo. hindi na, yung ating mga farm ay naiiwanan na. Ang True. normal na ngayon ng mga sa bukid, mga trabahante sa bukid. Oh. Kaya yun din ang inaano namin, change of attitude towards farming. Sana ng ating That's a mga good bata. Magandang initiative po yan. So, bali hindi lang yung mga pilot schools, so later i-ano na natin to other schools. May inaano kami ngayon with our supervisor sa PBL, si Mr. Frank Bayunon, yung aming gulayan sa paaralan. Ay, nice. I-improve namin, so bali at least 5 basic na gulay lang muna yung hindi kailangan ng alaga kasi di ba yung mga bata parang ayaw ng trabahuin ng mga parents. So siguro yung mga 4Ps natin silang maglinis ng muna ng plat, pero yung mga bata turuan natin magtanim. Simple lang yung kamote tops, yung ganas, tapos yung alugbati, Okay. tapos yung malunggay, Okay. yung Yan. okra, at saka yung talong. Yun lang. 5 lang kasi mga pag na siya, pwede nang mga 3 to 4 months later kami ng division-wide na magluto para sa mga bata. Parang feeding sa mga bata. Kasi yung mga parang ayaw na yung mga bata natin kumain ng gulay. Actually, opo, isa po yan, yung isa kong anak. Kahit yung sabaw na Pahirapan. lang yung mga lunggay, alugbati, ganas, diba? Sabaw na lang kung ayaw nila yung gulay muna. Yes. At With least, the minsan, sabaw, may sabaw sustansya na, pa rin may sustansya makukuha. pa rin naman. Yes, true. So, bali, kasi gusto namin na maging healthy rin yung mga bata. Marami kasi ang nagda-drop out din dahil mga gutom, malayo, tapos naglalakad pa pagdating, gutom na. Totoo. Mabuti yung mayroong makakain sila pagdating. So, ma'am, where do you see DepEd going in the next few years? And what legacy do you hope to leave behind? Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating kwentuhan with BM Roslyn. Karong umaabot nga Biyernes, alas 3 ng hapon, sa FB account na Roslyn Espina Paras or sa YouTube channel nako na Roslyn Espina Paras din po ang pangalan. Uulitin ko po, ang kwentuhan with BM Roslyn ay tuwing Miyerkules o Biyernes, alas 3 ng hapon sa Roslyn Espina Paras nga FB account o YouTube channel. Hanggat sa muli, ito po ang inyong abang lingkod na si Roslyn Espina Paras. Tara, kwentuhan tayo!